Magandang araw kabola. Trade alert, trade alert, trade alert kabola. Ang pag-uusapan nga natin kabola, ito pong naging trade po ng Magnolia Headshots at saka ng Titan na palitan po ng rights kabola at may malaking update patungkol dito. So may hindi pa nakasubscribe dyan, pakipindot naman po yung subscription button. So of course kabola, nung rumor pa lang ito, say earlier that day kabola, last week ata, nang narinig natin yan, state swap yan, rights ni Navarro for the rights po of ito pong si Arvin Tolentino kabola. Pagkarinig natin yan, of course, ang pumasok sa isip natin is hindi siya patas. Now simple lang naman pong himayin yun Bakit po hindi patas? Kasi po, 'di ba, meron pong 3-year ban rule na ngayon sa PBA. Ano po yung 3-year ban rule? Yung mga players po na aalis kabola, dilipat even sa MPBL actually, kabola. And then sa International League, basta meron pong iniwan, kabola, or nagbigay po ng contract offer, kabola, yung kanilang current team, kabola, yes, mako-cover po sila nung tinatawag nga po nating 3-year ban. So, ang ibig sabihin po ng 3-year ban, kabola, is that ito po yung ban na hindi po sila agad makakabalik dito sa PBA. So, kailangan nilang paikutin muna yung 3 taon, kabola. Although, hindi klaro doon sa 3-year ban na statement na yun. If we're talking about calendar, or could be possible ba na seasonal, di ba, kabola? So, pwede bang season yung mabilang? Di ba? Medyo yun hindi klaro. Pero overall, kabola, ganito kasi nangyari. Nung na-announce po yung 3-year ban, kabola, nakalis na si Arvin Tolentino. Paalis pa lang po noon si Navarro, if hindi ako nagkakamali. So, nung clarify, kabola, kung sino po, kabola, yung covered na po ng tinatawag na nating 3-year ban rule, if I'm not mistaken, kabola, ang pinakauna dyan na naging under is si Malonzo. And lahat ng sumunod po, from Malonzo onwards, kabola, covered na po siya nitong tinatawag nga po natin na 3-year ban rule. So, hindi po nasama itong si Arvin Tolentino. So, that means, kabola, pag hihimayin mo po yung straight swap na yan, ang big difference agad-agad niyan is that si Tolentino po, pag bumalik po ng PBA, walang problema. Hindi po siya covered ng 3-year ban. Ito pong si Navarro, hindi pa po siya makakabalik po ng PBA kasi covered po siya ng 3-year ban. By that alone, kabola, alam na natin kung sino ang panalo sa trade, diba? Kahit pa, ang assessment mo sa kanila is sila po ay magkapantay, diba? Kahit pa sabihin mo, magkapantay po sila ng level na player, which for me, hindi din. Kabola, is that ang panalo pa rin po is ito nga pong si Magnolia Headshots na makukuha po ito pong si Arvin Tolentino, kabola. Kasi nga, 2 years, that's a big difference, di ba kabola? That's a really big difference. And then, ginulat pa tayo. Nung nilabas na po yung totoong trade, yung nilabas na po yung kompletong trade, kabola, ang nilabas sa atin na kompletong trade, kabola, meron ding palitan ng second round pick. At nakakagulat, kabola, na makukuha po ng Magnolia Headshots yung kanyang second round pick dito po sa paparating na draft at ibibigay po nila yung second round pick nila for next year's draft, kabola. Kasi kahit itong palitan po ng second round pick po na ito, ang panalo po dito, kabola, panalo ulit ang Magnolia. Bakit? Kasi ito pong paparating na draft na 2026-2027, kabola, 2026 sana yung draft, pero magaganap po siya ng 2027. Parang katumbas po ito ng 2 batch. Kasi nga po, kabola, di ba? Itong 2025 to 2026 season, covered niya ng more than a year. At mako-cover na niya na makakadalawang season po ang UAP at saka NCAA and even the other international amateur leagues, kabola. Before po magaganap yung draft, which magaganap po sa 2027 January, kabola. So, yung nakuha dito na second round pick, yung pinabalik po na second round pick kay Magnolia, kabola, para tong first rounder. Kasi para siyang katumbas ng 2 batch itong draft na to. So kapag katumbas ito ng 2 batch, di ba kabola, para kang may 2 first round, di ba kabola? Yung next na draft, hindi naman na po ganon, di ba? Normal na yon. So that is again, parang big slap in the face, kabola. What happened? Di ba? What happened? Talo ka na nga dun si straight na Arvin Tolentino to Will Navarro swap.
bakit po pumayag pa dun sa swap ng second round pick, Kabola? Diba? That is a really big question, Kabola. Now, by the way, Kaboles, please, sa mga po, kung gusto nyo pong makakuha pa rin po ng consistent na update dito po sa mga nangyayari po sa PBN, mga rumors po natin, Kabola, just click po the follow button, Kabola, and then yung notification bell. Now, going back, Kabola, may explanation kasi dati, no? Bigyan lang natin ng konting background there. Ang possibility kung bakit po pumayag dito ang Titan. Titan who is claiming that they want to replicate the road taken by Rain or Shine. Di ba? Yan yung kiniklaim nila eh. Gusto nilang maging next Rain or Shine daw, Kabol. This is no bad one. Nung pumasok po yung Titan, if you remember, may agreement daw po ang Titan at SMC, kasi Northport, di ba, yung kanilang binili. May agreement daw po yan, wherein yung mga dati nang nakay Northport, papunta pa rin kay SMC. Parang yan po yung explanation. Kaya nangyayari dito, Kabola, itong rights ni Tolentino, binalik po kay SMC, through Magnolia, Kabola, pwedeng part pa rin po ito ng agreement. Ang hindi ko lang talaga maintindihan is yung sa second round pick, Kabola, ba't pumayag? Di ba? Ba't pumayag? Sayang. That second round pick na pinakawalan nila could be big, di ba? They could have gotten something very good with that second round pick. Ganun po ang potential talaga nito paparating draft. As in, it is a very, very promising draft, Kabola. Hindi lang dahil nga double batch siya, kasi sobrang dami na rin po, Kabola, ang nagpostpone ng entrada nila sa PBA, and pwede magsabay-sabay po sila for this upcoming draft. This upcoming draft could be super heavy loaded. Now, let's go back. To this one. Now, ito na po yung update. Si Navarro po, sabi ng kampo niya, i-appeal niya po yung 3-year ban, and that's good, di ba? Kasi nabigyan naman ata sila ng karapatan to appeal the 3-year ban rule. So, that is good, di ba? Kasi kung baka pumayag naman, Kabola, edi makakalaro din po siya agad for Titan. And of course, that is a great addition to their team. Baka si Navarro agad yung kanilang maging ace player, di ba? Kabola. Now, if, that is a big if, di ba? That is a big if, Kabola. Although, makikita natin kung gaano po ang kaganda ng relationship ng Titan dito po sa SMC. Sa bagay, pwede mo rin sigurong yun yung rason, di ba? Yun yung rason kung bakit po pumayag sa palitan ng second round pick, di ba? Baka para mas lumambot po yung puso ng SMC. Kabola. Pwede, di ba? Pwede yun yung rason. Kabola. By the way, no, please, if may comment po kayo, gusto nyo pong makipag-discuss po sa atin, just leave a comment, Kabola. We will try our best po to reply. Try po namin palagi pong mag-reply. Basta wag nyo po kaming babasusin, wag nyo po kaming mumurahin, Kabola. So now, Kabola, of course, again, the winner of this trade is clearly Magnolia Chats. Until a latest or recent update last Sunday, Kabola. Kung saan si Spin.ph, Kabola, is nakausap ata, Kabola, ito pong si Arvin Tolentino. And Tolentino stated na sa KBL baka hanggang 2 years pa siya. What? Diba? That's a big what? Diba? Excited pa naman na yung mga fans po ng Magnolia Shots sa pagbabalik po nitong si Arvin Tolentino. Pero mukhang yun nga po yung mangyayari. Now, if that's the case, edi halos wala na din palang diferensya yung Navarro at Tolentino. Kasi kung 2 taon pa si Tolentino sa KBL, 3 taon din ang bibilangin. Same na sila ni Navarro. And actually, parang nabaliktad na rin. Kasi si Navarro mag-a-appeal na siyang bumalik. Si Tolentino mukhang masaya pa siya sa KBL. So, with this new information, Kabola, pwede natin i-adjust ng konti yung ating analysis at sabihin na itong naganap na palitan, patas. Okay, ito naganap po na palitan is patas. Although, again, the ceiling po is still in favor of Magnolia. Kasi panalo nga sila nung palitan po ng second round pick at hindi lang po yung palitan ng second round pick sila panalo. Kasi talaga namang mas better po yung performance nitong si Tolentino doon po sa KBL compared po sa performance nitong si Navarro na hindi nga naman po nabigyan ng consistent playing time nang siya po ay naglalaro po doon sa International League. And before we go, Kabola, let's discuss one more trade rumor
regarding pa rin kay Bearfield. So, we have already po video regarding that and meron na tayong update. And the update is the discussion daw between Converge at saka itong ang Blackwater regarding Bearfield. So, nasabi po ito ni Homer Saison doon po sa kanyang podcast naman po sa Paukas. So, ang sabi niya, may 3 proposal na daw silang pinag-usapan. Yung unang proposal daw, big name. Kabola, yung naging usapan daw. And I do believe big name could pertain to Justin Arana. And, of course, what happened is, natanggihan yan, di ba? Justin Arana for Bearfield. For me, Bearfield is a top 15 PBA player, pero Justin Arana is a big man. And again, mas premium po yung big man. So, tama lang na kung si Arana nga po yung sinabi niya. Kasi hindi po nagbanggit talaga ng pangalan, no? Itong sina Homer Saison sa si Boscas. As in, wala pangalan. We are just analyzing to come up po with names, no? Ulitin natin ha. We are just analyzing and trying to come up with names. The proposal to daw, ang pagkabanggit ni Homer, is that isang bata na magaling na player at isang hindi masyadong magaling na player. Kabola. Sobrang dami ng magtutumbas dyan na mga players po sa Converge. Pero ang assumption ko dyan could be, yung isang bata na magaling na player could be Policarpio, who's currently the youngest player po, Kabola, nitong Converge. And yung hindi masyadong magaling na player, yun yung medyo yun yung medyo mahirap. Kasi parang performing naman lahat ng player nila, Kabola. Pero this could be Tungkab. Kasi si Tungkab kakabalik pa lang niya. Actually, kakasign lang po sa kanya ng Converge. Or, pwede rin sa Abueva, Kabola, because of the age, pwede siya yung tinutukoy dito. Ano po, si Abueva. Pero again, hindi po sila nagkaroon ng agreement pagdating po dito sa proposal number 2 daw na ito, Kabola. Then we have the proposal number 3. The proposal number 3 is isang player daw na magaling at isang magaling din na nag-MPBL at tapos bumalik, Kabola. Yung isang player na magaling, I'm assuming it's Stockton. Kasi magaling, so I believe starting caliber. So that could be Stockton, Kabola, kasi siya naman yung realistic na hingin, di ba? And then, yung MPBL na bumalik could be Concepcion, Garcia, or Muyang. Pero I do believe I'm leaning towards Muyang kasi nagpakawala po ng mga big man si Blackwater. So malamang baka naghahanap sila ng big man. So this could be Muyang. So Stockton, Muyang, hindi po yun na deal. Although hindi klaro sa discussion po ni Homer Saison, Kabola, kung sino po yung humindi. Hindi, parang hindi na klaro doon sa discussion po nila with Focus, Kabola. So, sa akin kung ito po yung mga trade scenarios po na pinag-uusapan, for me, very interesting sa akin, sana, yung Stockton Muyang. Ano po, as a possible, as a good return for Bearfield, Kabola. I think that is already an acceptable return, Kabola. So, for you ba, Kabola, okay na ba sa yan? Comment ka sa baba. At again, I will do my best to reply.